right, Lazar? Yes, let's pray. Lord, we thank you, Lord God. You've given us, Lord God, a day to worship you again, to hear your voice. Lord, just use my mouth, oh God, to become a blessing to those people who are hearer of your word. And I pray, Lord God, that they will not just hear the word, oh God, but they will have that heart also to obey you, Lord God. And thank you so much, Holy Spirit, for your power, anointing, and boldness and authority you've given to me, oh Lord God. Let this day be full of love, peace, and joy, Lord God. Love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Right? So we are here in the Second Corinthians, like what Pastor Wendell shared yesterday, the life of Paul. It talks about his inner life, ang Second Corinthians this time. And karon no basahon nato ni sa chapter 2. This is all about the reaffirm of love of Paul towards sa Corinthians kay siya man ang nag-open sa church dito. Okay? If you read in, we will read in verse 1, no? Basahon na ko bisa Bisaya be. Okay? Ingon dinhi busa, nagunahuna ako nga dili na lang ako moanha diha kaninyo. Kung masakit ko kulang pag-usab ang inyong pagbati. Kay kung masakit ko kamo, kinsa naman lang unya ang makalipay kanako. Wala na. Mao ko na ang hinungdan kung nganong nagsulat una ako kaninyo aron nga kung moanha ako diha dili ako mapaghuol sa mga tawo nga mauunta ang makalipay kanako kay nagatuo ako nga kung malipay ako malipay usab kamo, no? Si Paul dili siya gusto na pag magbisita siya dito sa Corinth is maraganig ah malipay ba sila maabot si Paul ana ba kay tungod ba kanang somehow 'di ba si Paul sa First Corinthians is medyo strong ang iyang words ginagamit dito kay naman siya correction dito na nag-rebuke man siya that time sa first letter niya sa First Corinthians. But then gisulat na po niya ni Second Corinthians na una ang letter before siya niabot dito para ma-prepare ba ang mga tao na dili ko moanha din ha na mo disiplina na po ko sa inyo or dili ko moanha din ha na murag mo rebuke na po ko sa inyo ha. Kay gusto na ako ang usa ako ang first letter na pag naamang ko na isulti sa inyo ha correction and rebuke is ma-practice to ninyo na-apply to ninyo para this time pagbalik na ako na ma-happy ko na naikabaguhan sa inyo ha, no? And anak po si Paul na dili pod na masabot na dili ko makiganahan sa inyo makipag-fellowship kay tungod ba baguhan lang ba mo sa pagtuo or tungod ba kanang gamay lang ba inyong kaalam or tungod ba no daghang kay mga ano ba na mga pwede na mga maghuna-huna ang mga taga Corinto na basig si Paul ing ani siya kay taas biya ang level ni ang level ni Paul. But no ginaingon ni Paul din na I am happy to be with you. No matter what, mapobre man ka, madato man ka, wala man kay na eskwela na human, no? Dili man ka great na apostle, basta ako is masking baguhan ka pag gusto jud ko makipag fellowship sa imo. Ana ang heart ni Paul. Alright? So ano siya din, who makes me glad? Oh, wala man jud lain makapalipay sa ako ana makita na kabaguhan sa inyo ha. Dili ibig sabihin na mohatag ko og kaguol sa inyo ha mo anak ko. Manayahang thought din ha ba na sa iyahang letter karon sa Second Corinthians. Wag ni gina reaffirm ni Paul ang iyang love sa mga Corinthians sa mga tao din ha, no? So Paul was explaining the reason why he wrote the first letter in such strong words and he said there no double meaning on it and that is exactly what I wrote kay katong sa iyang first letter medyo strong gid iyang language dito strong words gid ang ginagamit niya dito pero ginaingon niya wala toy double meaning no kay love to ang ako ang pag correct sa inyo dinhi kay
Dinhi sa 1 Corinthians 1 itong gi-share ni Pastor Wendell kagahapon, ingon dinhi sa 13-14, wala kami magsulat kaninyo sa dili ninyo mabasa ug masabtan bisan kun dili ninyo kaayo kami masabtan karon nagalaom ako nga moabot ra ang panahon nga masabtan gayud ninyo kami aron nga sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus ikapasigarbo ninyo kami na kamo ikapasigarbo usab namo, no? Anawon ninyo diri mamo ni siya ang murag naka-struck sa ako na verse na pag-share ni Pastor Rendel ba na basig basig maabot ba ang time there will be an exposure sa tuwa sa Ginoo na kay pag there will be a judgment dili lang di ang Ginoo ang makabalo sa ato ang binuhatan i-expose yun ni Lord na sa mga tao kabalo ba mo si Hanshin ing-ani siya pag siya lang isa kabalo ba mo nabasigaw niya ba na madili na maging proud mo sa ako ang wani ang thought ni Paul ba na basig dili mo maging proud sa ako as your mentor, no? So makita nimo diri sa heart ni Paul grabe ang iyahang transparency, grabe pud ang integrity, no? Grabe jud ang iyahang love jud, no? Love jud niya sa Corinthians kay ang iyahang pag-correct and rebuke gikan sa gid sa kasing-kasing mabati man na ninyo, no? Mabati gay ninyo somehow na ang pag-correct usahay sa ato ni Pastor Wendell is ang pagiging amahan niya sa ato. Although sakit man pero naagi makita gid nimo na with love. And lahi pod pag walay love na correction, di ba kay makita pod nimo ng na mga tao. So man siya, oy sige man siya pangasaba oy. Mabati gid ninyo ang naay rebuke na with love and without love, no? So si Paul ing ana iyang heart sa Corinthians na grabe ang gitang iyahang ang pag-affirm sa iyaha harsh man ako ang words tough man ko pero gikan gina sa kasing-kasing ako kasi gusto na ko moabot ang time na malipay di man lang ko ninyo masabtan karon pero time comes you will really understand why I corrected you, I rebuked you. So malipay ra gyapon mo, no? In 2 Corinthians 1:24 ingon siya dinhi wala kami magmando kaninyo mahitungod sa inyong pagtuo kay lig-una man kamo gusto lang unta namo kamong tabangan aron magmalipayon kamo, okay? So what is really in the heart of Paul is kanang malipay ang mga tao na time comes ma-realize nila tama gyud si Paul. Kung wala lang ko kadungog siyang pulong, wala ko kadawat siyang rebuke or correction, siguro nagpadayon ko sa akong gibati. No, ana ba? Sumuni ang point ni Paul din na you will be happy, no, if you will realize na why I correct you because I love you so much, no. In verse 4, for out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not so that you would be made sorrowful, but that you might know the love which I have especially for you. Okay? So, ano na ang ano ni Paul na nakita ninyo ang correction and rebuke ni Paul as a father. Okay? There is really a true father to the Corinthians. No? Munang gisulat niya, medyo harsh man, medyo tough love man, or ang strong man ang language ni Paul din na wala siya laing tumong is maging holy sila. Maset nila, matama nila ang ilahang mga um, batasan, no? Na magkaroon po sila og kanang joy, no? Kay you will really don't have a joy, a real joy kung naagid kay kabalo ka na dili tama imong ginabuhat. Okay? So Paul wrote this letter in a strong language. Okay? He wrote that so that they will set things right. Matama ang mga batasan sa mga tao dito sa church nito, no? And ang iyang pagsulat pod sa iyang letter is makita gid nimo unsang sulod siyang kasing-kasing. Lahi man gud tong mga tao pod na magsulat man ka na walay di ba madunggan ba ninyo na when you read a statement or a text message magdepende gid na siya sa heart nato. Kay wala man gud kabalo sa isa ka tao
ang iyang pagsulat is ano ba, with love ba, no? With kabalo ba ka na ang iyang pagsulat ba dito nagahilak ba siya? Ikaw mismo ang nagabasa karon sa letter kung unsa nimo pag for example, imong heart is dili antay nagpadala og letter si Wendell sa kuha. And then na ako'y kalagot sa iya. My heart is not right towards Wendell. And then si Wendell, ang iyang pagsulat og letter niya sa ako is with love. Pero naay mga tough love dito na iyang mga words dito because Wendell loves me so much and mo nang naa siyang mga words na gina-correct ko niya. Karon pagbasa na ako, malahi ang imuhang interpretation kung dili tama ang imong kasing-kasing. Alright? So, mo nang pag na mga text messages na ka madawat, magdepende na sa imong kasing-kasing karon. Mo na dili din ka mo judge. Okay? But kani kay Paul no ang iyahang gina-explain niya din ni kay siya man nag kuan ani no siya man founder kumbaga reason why na church dito sa Corinto because of Paul. So mo nang ang iya dang gi-explain niya diri ang akong pagsulat dinhi no gipag-correct na ko sa inyo, pag-rebuke na ko sa inyo, nagahilak ko. No naamay uban sa inyo ha diri masultian na ako na medyo tough man kay ako ang mga words sa imo pero actually wala akong naglagot sa imo ha. But nagahilak jud ko dinhi. Gusto jud na ako matika tabangan, gusto jud ka makorek na baguhon jud na nimo ang imuhang ways of living. Na kay I know pag makorek na siya, ikaw ra gyapon ang mag-benefit ana. Kay kabalo man gud si Paul sa state of sa Corinthians na church. Kabalo siya sa kahimtang ba, kabalo siya unsa ang kaagi unsa ang mga klaseng tao na dito, 'di ba? If you read in First Corinthians chapter 4, 'di ba isa-isa naman dito. Mao nang before siya ni moabot didto sa isa kaduha niyang na leto gisan na niya daan no naamani ko diri to have a fellowship with you kaysa mga namay maybe ang mga tao dito is hala na napud ni si Kuan si Paul mga sabo na pud ni nga na so gipangunahan na niya no uli na my letter is like this so I want you na Kuan na maayos inyong kinabuhi nakita ang pagiging father ni Paul okay. Mo ganingon din Paul says in First Corinthians chapter 4, we can have 10,000 teachers but you don't have many fathers. Okay? Ang katong tinuod yun na papa, mo correct yun na mo rebuke. Kaya kung dili yun na siya mo correct o rebuke, teacher yun lang na siya. Okay? And a father feels of anguish. Mabati yun sa papa. No, kung ang pain, mabati yun niya ang hurt, no ko ang iyang mga anak nangawala nga saag di na medyo ni mao lahi na medyo niyang batasan no lahi na medyo niyang ginabuhat karon no mali na gyud niya asa na siya padulong so mabati gyud na sa father ang teacher makita ra niya or wala gyud siya pakialam i-teacher lang man siya ang iya din na ang teacher is pakadawat lang siyang sweldo o kana mo tudlo ra siya enough na and I don't care kung asa ka padulong no that's the between the father and the teacher. I believe na nastoryahan naman ni siya no sa to previous nato na na topic or book right so a father does not feel the same with anguish when he see one of his students who go astray po so ang teacher lahi ra jud so mo nang many again no mo ni gusto jud nato sa DCIM ba right ingon din ni many preachers are like teachers not fathers so ang gusto jud nato sa DCIM, have the heart of the Father. Mo nang isa pud na no na ang makita na mo sa inyo ha mo nang usahay ginamit lang namo ang mga elders no para ang mga elders mismo na sila heart to take care of their flock. Mo nang ginaingnan gid na mo nag-meeting ba mo abalo ba mo sa inyo hang mga especially sa mga elders naga-interview ko sa inyo hang mga leaders down below. Kamusta inyong meeting? Nag-meeting ba mo? No, ginaas na ko sila if really the elders no meet their leaders down below. No? Kung sa inyong gimitingan. Nang gusto man gud namo na magkaroon mo og heart ba kasing-kasing ba? No na
know your flock, know their situation, so that no naapod sila time makipag storya sa inyo, band sa inyo ha, and you will also know their situation. So somehow, kanang naa ko yung makauban, malingkuran, maistorya, dili kay ko naga-istorya, nagapaminaw lang ko sa ila kay gusto na kung mabalaan kung unsay na iyang situation, no? And di na pag once na naa sa prayer time na ko, ano kanang gani mag-pray na ko, no mag-calm na sa kong thought, tama da ay si ano da ay nag-talk da mi ani di ang situation. So na maprayan na nako, that's the advantage pag makaistorya nimo no ang isa ka tao, pag maka-pour out siya, makabalo kasi ang situation, no kay pag mag-pray ka, mo remind man ang Holy Spirit sa imo ha, no. Una gusto nato ma-develop no as a father, no, as a mother sa ato ang mga leaders, okay? A true father can be seen the way ni rebuke people when they go astray. So ikaw magkaroon kag intimate relationship with your leaders, and then ma-assess nimo kanimo dawat ni siya og kaning rebuke na tama sa mga elders, ma-assess na pud nako na uban dili pa jud kadawat og tough love, no kay manghilak pa jud na somehow makaana ako na ay okay di pa jud ni siya makadawat og tough love kay ani pa jud iyang level, hilak pa jud ay ni, so maka-assess na ko, then diya pa jud siya na level, so hinay-hinay pa na ma-rebuke. Then ang uban dugay naman ako makauban maka-istorya, ala somehow wala na bukog-bukog na ako ang pag-correct sa ilaha. So Jeremiah also, grabe si Jeremiah, mo rebuke sa Israel for 40 years. Grabe po si Jeremiah, grabe yung hilak no sa mga people sa Israel. No during si prayer time, hilak si Jeremiah ang iyang pag-ampo. Mao nang si Paul pud ing anak pud, no. So kana ganin sa imuhang pag-ampo, nakahilak na ba ka sa imong leaders? Kana ganin, Lord, I pray Lord na kani si Lord, ma-overcome niya iyang mga challenges Lord sa iyang kinabuhi. Ma-overcome niya ni mga bisyo Lord. Kanang kahilak ka ba sa pag-ampo nimo sa ilaha? Nabuha na, naka-experience na ba ka ana? Nakahilak ka sa ubang tao or nakahilak lang ka sa imong sarili lang na imong pag-ampo? Lord, tabangi ko Lord, ganang imong situation lang ba imong gihilakan? O nakatry na ba kaghilak sa ubang tao? Naana ba mo sa level na ana ang inyong pag-ampo? So first, 2 Corinthians chapter 1:23, but I call God as witness to my soul that to spare you and I did not come again to Corinth. Nasayod ang Diyos nga nagasulti ako sa tinuod nga ang hinungdan kong nganong wala ako nakadayon sa pag-anha diha kaninyo sa Corinto, mao nga dili ko gusto nga malain ang inyong buot kanako. So there are times no si Paul Jude ay wa siya nag-add to dito, gialaw ra gyud niya ang mga people na madawat niya tung ang iyahang correction and rebuke tong first niyang adto, no? Kung nadawat man nila ang authority no as a father ni Paul, no, and ingon din ni love doesn't mean you will cover up the truth and be diplomat is a peacemaker. So ang love daw dili lang siya ingon na dili na ko isulti sa iya ang tinuod kay kabalo kung ma-hurt lang siya, dili daw na love. Okay, gusto lang nimo na mag-maintain lang ang respeto niya sa imuha, dili ka gusto mo hurt og ubang tao, that's not love, no? Okay, di ba, somehow dili ka ganahan na naa kay madunggan sa iyaha na malain siya sa imuha kay tungod sa imuhang words makapasakit sa iyaha, pero magbutang lang ka og kanang level of kanaganing ako lang ning itago sa iya, pero kabalo ka sa tinuod na once na mastorya nimo ang truth sa iyaha, then he will be set free.
Ikabulo ka na wala mong gilai makaingon sa iya sa tinuod no? Ako lang, no, as a leader or as a husband or as a wife. Okay, somehow no mag sa ako before, ing anak po ako matasan. Dili ko ganahan na maka-hurt og ubang tao. Mo na sige lang, makadungog ra gyapon na siya sa ubang tao. Sige lang, nag-assume po pirmi ba. But as I grow and mature, no, na God entrusted me these people, no, you have also the heart also to correct them, to rebuke them, because that's also one way of loving them. Okay? So speak the truth and rebuke. Jesus said, no? Si Jesus po gihimo pud niya ni gilab niya ang mga tao, but gina-rebuke pud niya ang iyang mga disciples. Okay? Rebuke and correction is part of love. And a true father will always do that for his children. Even it will cause sorrow of father's heart, we had to correct his children. Diba? Sakit man jud kaayo, no? Kana ganing somehow kanang balik-balik na lang ang imuhang anak gibuhat-buhat, gibalik na lang niya. O parehas man jud kanang time si Haniel, no? Di man jud ko ganahan mamunal, no? Kay kabulo ko masakitan jud siya. Mamunal og kanang sa tawag kana hunger, no? Pero naagi times na kung magbalik-balik siya with all the reprimand and all the corrections, but kung need man siya mamunalan, no? Then I do it. Kay naaman, biblical man na, no? You need to train, you need to discipline your children. So, mao na siyang part din na morning giniingon ni Paul diri about rebuke and corrections. Okay, sakit man, pero need na ko ingon sa imo ba. Time comes, magpasalamat ra gyapon ka sa ako. No, as you go along, no manang maybe some of you, no, pag naanay tough correction si Pastor Wendell, no, father man nato siya, no, ang uban pag dili pa makayanan ang correction kay magluod, dili magpakita, no, di mo tingog, no, yes, naman gid na, no, pero ayaw lang jud og kanang palayo jud, no, kasi maulian ra gyapon ka. Pag maulian ka, makapasalamat ra gyapon ka. Ay, salamat dai pas, no, katong gani mong gistorya pas, abi ko kanang ako to pas, pero ako gid to pas, pero nangluod jud ko sa imo pas, pero nakita na ako, na realize ra gid na ako pas na tama gid yung giingon, salamat gid kaayo. Tunay mga na I also experienced that one, no, sa ako ang previous leader, no, na siya mga di mo masabtan, pero makarealize ra daay ka na tama gid ay, no, tama gid ito yang giingon, no, pride ra gid ni sa ko prideful gid ay ko, ma-expose jud ba. Verse 5, but if any has caused sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree, in order not to say too much to all of you. Karon, mas ba po ibisaya na to kay masabtan. Karon kung may tungod sa tao diha nga nakasala, o naa daw tao nakasala, dili lang ako ang iyahang gihatagan og kaguol, kundi may kaguol usab nga iyang gihatagan kaninyong tanan. Nagaingon ako nga may kaguol usab kay dili ko gusto palabihan. Okay? What if? Dahil kunyari, picture out nato niya, picture out method ta. What if naa sa tua, no? Sa DCIM nakasala sa tua, which is na-experience man jud nato ni. Okay? Naay nakasala sa tua. Dili lang siya nakasala personally sa kuha, but nakasala siya for the entire church. Na niyang point din ni ba? Okay? Na unsa ba ang action before sa mga Corinthians? Isa una, no, kung nabasa niyo sa 1 Corinthians chapter 4, halos silang tanan, pareha sila gina-go through na sexual immorality, na gossiping, whatever, and so on and so forth. So, naay mga parehas sila og mga kumbaga bisyo or mga dili maayong batasan. So, makaingon sila, okay ra, no? Kay papart sila pares naman ta.
Tanawon ninyo ang exaggeration din niya. Tanawon ninyo. So ing ana silang tanan didto tung time na nakadawat sila correction ni Paul, dito nakita nila mo dili gid itong maayo. No, dili ito maayo ang ginabo. Kung nay uban dito nag-respond, nay uban pud wala nag-respond. Kay murag na-offend ba? No, dili nila dawat. Dili gid sila gusto magbagbo. Naray mga ingana. Reality, ang kaniyang situation nila Paul sa una, pwede ra gyapon, may tabo ra gyapon na sila sa ato karon. No, and then ang point din ni na isa daw nakasala. Okay? Madawat ba nato ang iyahang kuan, ang iyahang sintong yang sala ba? Ma-forgive ba nato siya? No siyang sala na nabuhat. Kay dili lang man siya personally nakasala sa kuha but the entire church. Kumbaga, naisa sa ato nag-say og negative about the church. So kita, DCIM man ta, inay isa diha mustorya o dili maayo sa DCIM. So kita yung tanan, ma-hurt jud ta. Kaya murag kumbaga, ang apelyido nato ba, kumbaga kita, okay, Maria Hanshin DCIM, hindi, Hanye, Arnel DCIM. Mga, isa na naman ta apelyido na karon na isa diya sa tua, gisiraan niya ang DCIM. So all of us, ma-hurt ta. And kaning isa ka tao, nagrepent siya. Na siya pasaylo, no? And nagrepent siya, pasaylo ako sa kung ginahimo, dili day ito maayo, no? Na-realize niya, na dili day tama yung gibuhat, pagsira niya sa DCIM. So, ikaw, madawat ba nimo ang iyahang repentance, nagrepent man siya. So, uban, nakadawat, ang uban, di makadawat, which is, masakitan jud kay lahi-lahi man og level of maturity. Tama? So dinhi ginapakita din ni Paul na ingana pud ang iyang mabati kung dili ko mo correct sa inyo ha the whole church ba na naamoy mga ginabuhat na dili maayo dapat i-settle right na kailangan ta mo i-correct. Okay? Kani siya naa na po'y nagkamali diri sa katao madawat man nimo balik siya kung mangay siya pasaylo which is ginatudlo pud sa ilaha unsaon pagdawat og papasaylo. Kay syempre baguhan ni na church ni ang uban dili jud sila kabalo mo forgive. Tumo na ginatudloan sila ni ni Paul din ni. Kaya ingon din ni in Jesus the glory of God was seen in John 1:4 si itudlo din ni Paul na si Jesus Christ full of grace and full of truth. So balanse ang gitudlo ni Paul sa ilaha. Ang Ginoo daw puno siya og grace, grasya, and ang Ginoo pud is truth pud. Musturya pud siya unsay tinuod. Mo nang balanse, no? So we need to stand up for truth and never compromise. Magitudlo si ni Paul sa ilaha kay at the same time ang Ginoo is so gracious, but ang Ginoo pod is sa tanging word ni mong isa lang? Severe. Okay? Grace. So unsa man atong illustration ani? Gisample ni Paul diri ang illustration diri is mura siya kanang atong body. Okay? Last night nag-talk ng puta sa atong body, how to discipline our body. So here, gi-illustrate niya diri atong body naibukog og naapoy flesh. So atong bukog is mo ni siya ang truth. Ang atoang flesh mo ni siya ang grace. So kailangan na aning duha. Dili man pwede na bukog lang. Kaya nga naman, asa man ang beauty sa human kung walay flesh? Bukog lang makita nimo, skeleton lang. Di ba kalansay lang? Asa beauty ana? Parehas tanan. Usa ang difference sa ubang tao na skeleton makita no. Kung naay flesh, mao ni makayong ka ay lahi dai ni si Maymay ni maka-differentiate ka kayan si Lini ay kani si Jamie because there's a flesh. So ang point din ni ang bone itself is the truth and ang flesh that is the grace. So kailangan na agyud ning ang truth o grace
para naa ang beauty. Okay? Morning giingon po din ni na God made us as human na ang mugawas ang beauty, na ang grace ni Lord, naapod ang truth ni Lord. Okay. Kuha ninyo nakuha ba ninyo ang point din niya? So, si kita pud mismo, no dili lang pwede grace lang gyud ta. We need to know what is really the truth and we need to speak the truth. No, na may times na ma-hurt man nato ang ubang tao, but if we need to tell the truth, ma-set free siya, then we need to and we speak it out. No, istorya nimo. Okay? Manay, ako ang pan is Lord, ginaampo na ako na Lord, lalo na pag naagay ministering time, no, or na ganing na ako ingon sa iya ha. Lord, I pray na madawat niya ni Lord ang kaning correction na ni. I pray Lord tagay ko wisdom. Muna as a leader ang ginapangayo na ako sa Ginoo na gift of wisdom and gift of discernment. Kay mo na ako ang ginapray. Eh kung naamay mo doon, magpa-pray, naamay magpa-pray, so naan ang wisdom and ma-discern na dahil nimo. No, kaysa mga naapay uban mo, hide lang jud dili gid nila expose ba into the light. So ang Holy Spirit siya man nakabalo sa isa ka tao. So ma-discern na nimo, na. So ma-expose nimo siya sa light. You speak the truth. Okay? Because love man nimo na siya na tao, kailangan nimo siya sultian sa tinuod. Okay, verse 6, sufficient for such a one of these punishment which was inflicted by the majority. Apan igo na ang silot nga inyong gihatag kaniya. Okay? So like what I've said, kung naa may isa nakasala na brother nimo or sisters nimo, kung if he came or she came into her senses, okay? Kung nagrepent siya like the prodigal son, you need to forgive them and bless them. Okay? So, mo ni siya ang point din na is kailangan nimo abrihan pud nimo imong kasing-kasing pag naa kay isuon na kay brother or sister na muduol sa imo, sorry jud kay ha, pasayloan jud ko sa akong mga sala ha. So dili pud ka maging prideful. Na talk naman nato ni, di ba? Remember the pure hearts. Remember ninyo ni healing the hearts. Nagdili ka pwede na dili ka magpasaylo sa imong igsuon. O di ba kay ikaw mismo di ka pasayloon sa ato ang Ginoo. So, pag naay tao nakasala sa ato, no? Wala gid laing heart is to forgive them, comfort nimo sila. Ngano man, ingon man dinhi sa verse 7, nang ano po di i-comfort kay kana sila. Sige, basahin sa verse 7. So that on the contrary, you should rather forgive and comfort him. Otherwise, such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Busa pasiluan na ninyo siya og dasiga usab kay basin og dag-on siya sa hilabihan nga kaguol. If one person is nagrepent siya nga pagpasaylo, i-forgive nimo siya, then i-encourage nimo balik. Dili nimo siya pasagdan lang na, forgive ka. No. Naadyo kay buhaton siya kay if that person is kumbaga mugawas siya sa abode, wala yun siya covering, wala siya protection, wala yun siya kanang wala yun siya favor na ma-receive ana. Kaya nga naman, di ba, the devil came to kill, to steal, and destroy. So kung na-experience na niya, then kung ikaw mismo na pagdili ka mo forgive siya o dili kung ka mo encourage sa iya, mabati niya yung sa sarili, wa jud ko'y pulos, wala na ko'y amigo, wala na ko'y amiga. And again, na-expect niya na ikaw na taga-church ka, na mo comfort siya, mo encourage siya, kay tungod ikaw po, no, na disciple na unta ni Christ. So dapat ang heart nimo is to forgive and encourage that person. Is ayan gina-expect sa imo nga wala magpalayo nung ka, mura ganig feeling nimo ikaw ray tama, no, dili bahala ka diya, birisig ka, nakasala ka, imuha man ang consequences, no, na ay mga somehow na atay mga kasing-kasing na ana
ginaremind ni Paul sa tua na yun, as church, no? As a disciples of Christ, you need to forgive those people no maka-hurt sa imuha personally and even to the church. Okay? Sa church, imo jud silang i-forgive. No matter what, no kumuduol man siya sa imuha. So, like, di ba sa amo ang kauban diri sa balay, no? Na man jud situation na nahitabo sa amo adinhi. I am so hurt. Why? Katong time manggod na nahitabo na is wala jud may plano ato muuban kay Wendell mauli siya sa takurong ato. No, until such time I allow grabe ako muna si Hanya na asyay ka ng na asyay quiz and fourth grading na dili ko gusto mag-absent ma-miss out sa bata nga na ba ay nagadula sa akong may what if kami lang duha diri kami lang tulo mabilin diri ako si Haniel o si Michelle what if kay na ay muduulag pinakalit din na sa door kay mo sulod sa balay mo inspect na ay pangitaon ba din ha na item whatever daghang kinagudadula sa akong mind no na dili maayo ba and then ginasultian ko ni Wendell bana lang ka pero naapa hesitation kung sa man gyud ana pero nagulat ra pod gyapon ko sa iya kung piliton ba jud ko niya no but si Wendell di man jud na siya mamilit iya allow ra jud kaniya mo decide so sa pagkabuntag pa lang jud to niingon na lang jud ko na sige magsabay na lang mi mula jud mi atoy kwan that's also one of kanang na hurt ko sa action sa mong kauban dinhi kay nadamay ni ba nadamay mi sa kuwang anak nadamay mi dinhi nagpuyo sa balay na ang absent si Michelle absent si Hanyan mga anak ba but of course no makita pud nako ba ang pagiging father's love or mother's love na luoy kaay pud ni siya no luoy pud ang iyang situation but ikaw pud nakasabot sa situation na I need to forgive him like asaylo gud na ako na siya Lord no dili jud pwede na mangibabaw gyapon akong kalagot siya katungod naka-absent na ni naka-absent na si Hanyen nga na ba kung saon na lang no dapat naranta mi diri no and another thing daghan pa jud kumadunggan ba na gi-hurt niya ang church inaaman siya yung mga contribution or naman siya mga offer sa mga kauban nato dinhi sa mga church pa as a church ba na mo maisip pud na ako grabe no wala na siya nagrespeto sa church wala lamang po siya nagpuyo na siya dinhi sa balay and wala siya nagrespeto sa iyahang igagaw na senior pastor pa gyud sa church nga na ba but I still no nag-decide jud ko I still decided to forgive him no kay kabalo jud ko pag mawala jud ka sa abode mawala gid ang covering mawala gid ang protection no kasing mo pretend pa siya nalipay ko din ni I have freedom but kabalo ka sa tinuod wala gid freedom paggawas ka sa abode ni Lord okay mo nang you need to forgive and you need to bless them and ingon din ni na ay ang grace but kabalo ka sa tinuod na you need to forgive them okay mo nang diri the church we are the church must be a place of healing and comfort as well as for rebuke and correction okay this is a balance this is a true church if there is a grace if there is a rebuke and correction so mo na siya makita nimo no sa DCIM makita nimo it's really a place of healing kung naamay as a family no naamay makorek o ma-rebuke no part man ka sa family dawaton gyud na nimo no dili gyud against dili gyud mi kanang paulahon mo or whatever ang plana mo no our heart is as a family magtinabangay jud ta ani okay so mao to no na talk man pag na talk man ni Pastor Wendell na paguli na sa takurong na istoryahan man siya then kato na agid may mga gilay down sa iya ha no
we will pray kay gusto niya mo balik dayon sa balay. So, dili na jud mi basta-basta may mag-pray jud mi if there is a will of God na makabalik ka. Why not? No, mabalik ka. But karon no mag-pray jud mi sa imo ha. But katong iyahang kuan, iyahang nabuhat na dili maayo is mawala ang ano ba kanang mawala pud ang kanang fear ba kay siya pud na no kay ginagamit niya ang car. What if ako ang mag-drive sa car maghatod na kahanyan, and then naaday gisugo do itong tawhana to na ipapatay siya whatever na kung wala niya gitan-aw tong nagpapatay na dili ako si kuan no? Basigo niyang madiretsuhan ko ba, so that's one also one ma-fear ang fear na mo so why not lang ani atong buhaton pero so giingnan pud siya na bayaran na mo no bayaran na mo unsa man ang nag-cost sa tao na ni para iharas ka so gibayaran pero this time no ang imuhang allowance is tunga mo sa imuhang anak naapagyapon siya allowance kami gid ka gracious si Lord tagaan siya allowance tagaan pud allowance iyang anak kay nag-eskwela man pero pag once na madunggan ka na mo na nagahimo gyapon kag dili maayo din ha sa takurong then cut it off good putol jud tanan nga na gid ka gracious ang Ginoo right so muna sa church jud it's really a healing and comfort sa tua na gud na sa verse 8 wherefore I urge you to reaffirm your love for him which is gibuhat jud namo na love jud namo to maski unsay ang gibuhat niya sa amoa ang cause na gibuhat niya sa amoa ang trouble na nag-cause ng trouble sa dili lang sa amoa ni Wenden sa among family but the whole church no but makita nimo na we still love you no pagkita gyud namo na o kani gi-forgive ka namo kung mao ni imong buhaton but ka na imong gusto na mobalik ka diri sa balay mag-pray jud mi kung will pa ba ni Lord na mabalik ka dinhi or basig naa pay way si Lord na until such time no you will came into senses gyud okay so ingon din ni we are og nanghangyo usab ako kaninyo na ipakita ninyo kaniya nga gimahal paninyo siya kung naay mo duol sa ato nangay pasaylo sa ato dili lang I forgive you pero kung nangayo siya tabang sa imo ha tabangan jud nato sama gud na mangita jud kag way na matabangan nimo siya kay di ba pag mangayo og tabang ang isa ka tawo sa imo na wala gibasagdan lang gyud mo he will be great in sorrow ma-discourage siya ang uban gani daghan biya karon no depression mao na ang nag-suicide daghan kay nag-suicide karon because of depression wala siguro maduulan kung naa magiduulan gina-expect na mutabang siya pero wala man itabang what if day katuday ng nagpakamatay dito sa Gmall di ba so naa man siya gian na problema pero niduol po siya sa iyang friend na taga church na nag-expect siya mutabang sa iya pero wala man siyang gitabangan ana laman forgive na tik ka aside na mo forgive ka kung nangay siya tabang sa imo make a way pangita og way na ma-encourage siya. Okay? Dili lang siya na agdo na ana lang, no? So, that's how we do it. Sa mong kauban din ni, gi-forgive na mo, pero ngita po yung big way, matabangan gid siya. Ibayaran na mo to, iyang mga utang, para walay harassment, walay hold sa iyaha, ang gitagaan, gapon siya og allowance, gi-explain na mo sa iyaha na kanipod ang imuhang motor dire nagipalitan jud kag motor dinhi no mapadulong jud ni sa imuhang anak so nakasabot jud siya see ing ana ba na okay grabe no marag mag-melt ang heart ba sa yawa ba despite sa mga dili maayo nag-action niya but grabe jud ang love okay pero until he will came into his senses wala ba ni gukod ang father siya gid ang moduol. Okay? Verse 9, for to this end also I wrote so that I might put you to the test whether you are obedient in all things. Mao gani kini ang hinungdan nga nagsulat ako kaninyo kay gusto ko masayron kun kasaligan ba kamo sa pagtuman sa tanan
nga akong gisulti kaninyo. So that's the reason why Paul write that letter. Kay katong sa first letter niya, with all the correction, tanahon ako bi, kung gi-consider jud ko nila as their father, kung nagasubmit ba gyud sila sa ako, dawat ba nila ang authority na correction nako sa ilaha? Tanawon nako bi, so it's a test kung ang instruction ba nako gina-obey ba nila. Matong point ni Paul din in verse 10, but one whom you forgive anything, I forgive also. For indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sakes in the presence of Christ. Kung pasayloon ninyo ang nakasala, pasayloon ko usad siya. Kay kung may nakasala ka na ko, gipasaylo ko na siya sa atubangan ni Kristo alang kaninyo. Why? Para dili mag-take advantage si Satan sa tua. Kaya need na to mo forgive. Pag once na kay unforgiving spirit, di ka kabalo mo forgive. Mo take advantage yun si Satan sa imo. And usually, na mo nang naakay sakit. Tamang kay foot cold. So, dinha magkaroon og open doors si Satan. And if ikaw mismo kabalo ka, kanang tao na nakasala sa imo, nagaserve siya sa yawa. Pero ikaw, wala ka nag-forgive sa iyaha, same thing ra gyapon, nagaserve gyapon ka sa yawa. You see the point? Ay binimo ang katong nakasala lang sa imo no, na nag-serve sa yawa. Pero ikaw di ay, nuwa po ka nagpasaylo, nag-serve po ka kay Satan. You have the unforgiving heart, man. You have the unforgiving spirit, man. See? So, mauna ang way ni Satan, mauna mo take siya advantage sagaran sa mga believers. Daghan kay mga believers gyapon naga-take advantage si Satan. Dili man kabalo mo forgive. Kabalo na sa principle. Kabalo na sa principle. God will not forgive you if you will not forgive others. If you will not bless others. And ikaw mismo di ka mga ipasaylo. God will not bless you. Walay favor sa imuha. Pero wala, dili gina-apply ang principle ni Lord. Munang, daghan gyapon mga believers ang yawa naga-take advantage sa ilaha. Muna na ay mga sakit-sakit, na mga problema, kay na may mga bugat-bugat ang mga dala, na ay mga walay breakthrough sa finance, kalisod, na ay mga, sa pa, na ganing, ano na jud no, wala kay breakthrough ba, maski kung saan ako paningkamot, naningtiil pa jud ko, na-open door sa sakit, na-open door sa, wala jud, promotion, wala. Why? Because naapa ang bitterness, naapa ang offense, na mga grudges. Okay? So, kailangan nato ni seryosohon. No? Ingon ni Paul din ni, let take that seriously. Paul says, I forgive clearly and completely so that Satan has no advantage over my life because I am not ignorant of Satan's schemes and we should not be ignorant of Satan's schemes also. Okay? Dapat dili na maging ignorante sa scheme ni kay si Satan is so crafty. Okay? Kabalo na si Satan sa ato kung kanus at ang weak spot nato. Verse 11. Angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas kay nasayra nato kung unsa ang iyang mga pamaagi. Mao ni ang iyang way. Okay? We don't want Satan to win victory over us. We don't want Satan, no? Dili ta gusto ma-outsmart ta, mas isahan ta ni Satan. Mao man ni isahay, maisahan ta sa yawa kay naa kay unforgiving spirit. Lisod kay kang magpasaylo. Kang gusto pa jud nimo i-meditate ang pride. Pataason pa jud nimo ang pride. Okay? Pag naay duha ka believers, dili ka balo magpasaylo, diya jud, lipay jud, diya magkaroon og victory si Satan. Okay? So remember, my dear brothers and sisters, no? Pag naakay ka ng kalagot, kay bus, so diri jud musulod ang yawa naay open doors. That's why ingon din ni pursue peace with all men. Magin nato ang i-pursue nato peace. Man si Jesus, peace be with you. Mao gina permitting niya,
para gani greetings niya ba? Peace be with you. Peace be with you. Mao na iyang greetings. Sa tuwa, good morning. Hi. Mga greetings mga Jesus. Peace be with you. Mao na usually iyang greetings. Because Jesus came to bring peace. No, and there's no lies on him. Walay hypocrisy sa iya ha. Okay? Kailangan gyud ta mag-forgive and bless sa ubang tao. Kay 6,000 years, no? Grabe. Gisadihan na jud ni Satan ang batasan sa tao. Kanus ang weak spot sa tao. Ang forgiving spirit, ang unforgiving spirit ang muna ang weak spot sa mga tao. Okay? Lisod magpasaylo di ay. Grabe. And maujud ni pud makita nato no sa mga especially sa mga couple lalo na pas ingani pas magbaminister pas usually jud sa couple unforgiving spirit lisod magpasaylo dugay kaayo no? So we need to to watch out bantayan jud nato na ang para the way advantage ato as Satan. Verse 12. Now, when I came to Troas for the gospel of Christ and when a door was opened for me in the Lord, no? Even though, si Paul, even though na ako opportunity mo serve dito, kabulo ba mo, no? Nagkaroon po kugula po kay peace, kay nga naman, naada ay dili ko at least dili rested ang ako ang heart. Kay nga naman, dili na ako makitaan ang akong igsuon na si Titus. Ingon din na, I could not find Titus, my brother. In verse 13, I had no rest for my spirit, not finding Titus, my brother. But taking my leave of them, I went on to Macedonia. But si Paul, no? Basahon nimo ang 2 Corinthians, pwede possible gid siya ang title din niya is Inner Life of Apostle Paul. Ginapakita ni Paul din ni unsa iyang suffering. Okay? Unsa iyang suffering gi go through kung sa iyahang naagian na suffering and sacrifice we go through, especially sa ministry. Okay? So, sa chapter 1, talks about holiness. Sa 2 Corinthians, di ba gahapon, gi-share ni Pastor Wendell, talks about his holiness, his godly sincerity, grabe iyang sincere. No? Ang iyang pag-rebuke, ang pag-correct, ang pag-love niya. No, and even ang iyahang testimony about truthfulness. So, freedom from being diplomatic. And this time, no, ang iyahang, sa chapter 2, ang pag-forgive niya. And ang iyahang, the way siya mo sulat og letter with tears. Nagahilak siya. Because of, mabati gud niya ba na, kailangan gud na ako ni makorek. Dapat masettle gud ni sila para magkaroon sila freedom and totally masettle sila para mabati gid nila ang tinuod na joy. Okay? Muna ang life ni Paul gina-share din sa 2 Corinthians. And ang iyahang fellowship, ang gusto ni Paul, ang fellowship niya sa mga kaigsunan niya, sa mga brothers and sisters, na dili siya mamili kung ingon ikaw diha kanang apostle na ka, great apostle na ka, or howd na kay ka sa word, no, dili lang ka na iyang duulan. No? But, of course, no, mga baguhan, mga pobre man, no, usaban klase na status nimo, gusto gyud makipag-fellowship ni Paul. Gipakita gyud dinhi ang inner life ni Paul. Okay? So, si Paul is dili siya gusto independent ang iyang walk niya, ang journey niya mag-serve kay Lord sa ministry. So naagid siya mga kauban. That's why gabi sa meeting nato nung gina-emphasize gid ni Pastor Wendell sa tuwa na we are called by God. Dili lang ni one man show. Dili lang kami lang ni Wendell ang gitawag sa Ginoo sa DCIM. Every one of us gi-remind na ba we are called by God. And naaman tayong mga gilay down sa atua na maging blessing ta sa uban. So we need to work as team this time. Okay, morning si Paul gipakita din ni na si Paul also ang iyang heart is to have a fellowship. And ang iyang ministry dili lang siya lang. Mo nang naapod siya, sige send out pud siya. Kamo na grupo ha didto mo kanina pud sila, diri pud ni sila.
which is ni ana pud ang ginabuhat nato. Naa pud tay mga task na we need as a team one another. 'Di ba na commission naman ta, no, and dili lang siya gina-commission. I know personally gipick out gyud ta ni Lord, gipamili gyud ta ni Lord. Kung masabtan na nimo dili gyud ta kanang lisod gyud kaayo kanang i-call tawagon. Dapat kita tanan is available. Kung available man ka sa nay other na manawag sa imo ha, dapat sa tawag sa Ginoo mas available jud ka. Dili gyud ka pwede na dito kay tawag ko dito kay kailangan ko mo trabaho. Yes, we are called to work mo also, but you know what is your priority? Kailangan gid nato na mabalaan no na our priority. And verse 14, but thanks be to God who always lead us in triumph in Christ and manifest to us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. So salamat sa Diyos kay kanunay siya nga una kanato sa parada sa pagdaog. Gibuhat niya kini tungod kay anaa na kita kang Kristo sama sa paghumot gigamit niya kami sa pagpaila kaniya sa bisan asang lugar. So whatever the circumstances and whatever the situations of Paul, no, dili gyud nagagrip sa iya ang wish or affliction, ang kaguol, no, ang kanang mga pressure, dili kumbaga dili na kay niya gina-meditate na niya. Why? Because mas nakita niya karon na ang iyang calling kay Lord, no? Pag naay poy dili mag-work out sa iyahang gibuhat, dili siya na di ba kay somehow kanang like naa kay gibuhat and then dili gani effective. Ulo, mali mo siguro ang gibuhat na mga ana, no? And pwede po na siya maging lie sa enemy sa imuha. Pero si Paul ana siya, di ba ang ginatudlo sa to at this time is ang sovereignty ni Lord. Everything happens to us. It is the will of God. Romans 8:28 and Psalms 50:20. Di ba? Sa pure hearts, nadunggan ninyo to. Muna si Paul, everything happens niya, mabad man na o mag-good, continue gapon siya sa iyang walk kay Lord. Although nakita niya na wala lagi na ako nakita si Titus, sasa na akong igsuon, akong brother. Pwede siya nag-imo. At padayan gyapon ang iyang walk kay Lord. Tama. Ano man kanya-kanya man ang ato ang journey kay Lord. Do naman tay asawa, naman tay bana, but kini no ako kay nakuha naman jud ko ani. Kumbaga na-check na jud ko ani before dili ko gusto magbulag ni Wendell. Tanan dapat uban jud mi tanan in all di ba my language of love is quality time. But when sa walk or sa journey Lord, no, kung need ni Wendell mo go, ginalaw gid ako na siya mo go. No, kung ako ang mo go, ako na pud dili jud pwede na no kailangan jud ka na adiri no. Morning ang situation ni Paul din ni. Wala man si Titus, pero gimingaw man siya sa iya ha. Dili makahinder si iya ha. Ang iyahang journey, ang walk niya, ang pag-serve kay Lord, kay tungod wala si Titus, padayon gyapon siya. Okay? So wala naghinder sa iya. Kaya verse 14, but thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. So nakita niya karon tanan nahitabo sa iya ha. No? It is a triumph, it is already victory. Mapabad man na mapagud, it's already victory. Kaya ang Ginoo ang naghimo ana nag-cause ana. Okay? And manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. So he said at all times, God leads me in triumph in Christ. So, nagpadayon ang victory sa iya ha. Ang triumph, padayon. No? Kaya kung wala ni mo nasabtan na ang Romans 8:28, so it will not turn good and mabati ni mo, apalpak ko, adili jud ko maayo, dili man ko gi-anoint ni Lord, wala man ko gitawag ni Lord din ha. No. Everything is si Lord ang planado na ni Lord. Okay? And Jesus always lead us in triumph as trophies of His victory. Kita trophy ta ni Lord. No?
God wants us to be trophies that lead us to triumph so that He can manifest through us as the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. So meaning, since trophy ta ni Lord, mo na ginatudluan ta niya how to overcome every trials, problems, and challenges. No? Mo nang Lord, tabangi jud ko Lord. Dili ang prayer is, Lord, ayoko pa experience sa ana Lord. No? Dapat ang prayer Lord, tabangi ko ma-overcome jud nako ni siya Lord. Kay mao man ang gusto sa ato as Ginoo. Every time ma-overcome nato, no naatay kumbaga medal or trophies. That's why kita trophy data ni Lord. Kay na-overcome man nimo every problem sa wala man ka ni quit, wala man ka surrender. And nasabtan man nimo karon na tanan daay ng imong na-experience karon na sacrifice ang kanang mga pain, mga broken hearted is mao din na ang mag-persevere sa ato. Mao din na ang endurance, mao din na maka-preserve po sa ato. Okay? Diha daay gusto ni Lord sa tuwa kag gina-promote ni Lord para at the end biya, ang pagkahuman biya ani sa ato ang kuan, na kinabuhi, diya biya ta i-reward ni Lord sa ato ang pagiging overcomer. Okay? So dili biya siya sa sa maayo ka mo preach. Okay. For God makes a knowledge of Him spread throughout the world like a lovely perfume, and that's God's will for every one of us. Mao day ng aroma sa iya ha. Ang DCIM will become a pleasing aroma. Diba, Lord? Offer, Lord God. No? We offer to you our body and soul and spirit as a sweet aroma to you. E kita di ay, no? Kung mo-offer ka sa imong body, soul, and spirit kay Lord, with all the sacrifices na go through nimo, na-overcome nimo na tanan, sweet aroma na kay Lord, perfume na niya. Okay? So mo day na, diba makadungog mo na pray, Lord, we offer our body as a living sacrifice to you, a sweet aroma. Lord, accept it, Lord God. Mao ni siyang ginaingon din na. Pero, maging bitter na siya, dili siya sweet aroma, but bitter aroma na siya, dead aroma, wala, ang tawagan ng pangit na murag, baho sa patay sa ilaga na siya. Hingahanap pa. Kung ang situation nimo is, kanang depressed ka, gloomy ka, dali lang ka ma-offend, so dali magreklamo ka, that's not a pleasing aroma. Okay? Dili na siya ang imuhang pag-serve kay Lord. Magsige kag reklamo, sige kag paggugulbol, sige kag kanang kuya ani kapoy man kaayo, no? Dili na siya sweet aroma. So ang imuhang pag-offer sa kay Lord is dili na sweet aroma. Dili yun na dawaton ni Lord. Okay? It is not by what we preach na maka-spread ta og aroma, but of course, no, ang ato ang kinabuhi magiging sweet aroma na siya sa ubang tao also. Okay? So, verse 15, no? For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Explain niya din ni, no, na ang perfume na spread in 3 direction. Diba? Example, nag-wear ka perfume. Ang pinakahumot ata na perfume karon is katong Prada. Mano ko permiti makita na sa social media na sikat kaayo na perfume na ang Prada, humot do kaayo. So, masimutan din muna siya in 3 direction daw ang fragrance sa Prada. Murag, kumbaga, sa Ginoo, mas spread ng perfume na in 3 direction. Okay, number 1 is it will spread himself to God. So, kanang aroma na day na makasimot una na ang Ginoo. Kaya nga naman, di ba, sa unang panahon, di ba, they offer lamb, di ba, ang gusto sa aroma ni Lord, ang usok sa lamb, karnero, no, mamaniya, no, nag-offer ang mga tao sa una sa Old Testament. So, gusto yun sa Ginoo ng smell na. So, kung karon pa na, una yun dapat na makasimot ang Ginoo, ang aroma na pinaagi sa itong kinabuhi. Okay? The spread himself to God. It's like an incense to offer God in the Old Testament. So, muna usually ang gina-offer dito. So, that is the first direction of the fragrance. Ang atong kinabuhi na una dapat
makasimot ang atong Ginoo na ato ang pagiging overcomer. Ikaduwa, among those who are being saved. So modo ni katudang na born again, katudang na saved, no? Mao na ang next na makasimot. So kung mga they are saved from the hell, from the wrath of God, and they are also being saved from the power of sin increasing in their life. So mao nang ikaduha. Okay? Ang ikatulo is among those who are perishing. Among those who do not accept the message, those who are offended with what we preach. There's a fragrance of Christ that is spread through us. So kita mismo, ako nag-share ko sa dynamic group. So na-spread na ko na sa mga people, maski wala na sila naminaw. Pero na-spread na ko ang fragrance, pinaagi sa akong kinabuhi. Okay? So, naay tulo, una sa Ginoo, next katong mga believers, na ikaw naging believers ka, ikaw po nag-spread po ka of fragrance sa mga, maski hindi mo tuo, hindi sila mo tuo ka sa Ginoo. So, and verse 16, ingon siya din ni, so naay difference din sa verse 16, to the one an aroma from death to death. So naa po dahay aroma na dili baho kaya ang langsa na baho, mao ni siya ang death to death, to the other an aroma from life to life, and who is advocate for these people. So ingon din ni naay mga aroma na it will brings death those who are offended. No, dili offended sila sa tinuod katimo kanang the truth ba, no? Mao na siya ang aroma of death. And those who do not accept the way of salvation in Christ. Kay sa ilaha, hersay lang si Jesus Christ. Mao na ang aroma na langsa na dili humot, na dili fragrance. So to the one an aroma from death to death, and to the other aroma from life to life. And sa mga aroma na humot, it's because gidawat ni mang Ginoo, gidawat ni si Jesus Christ, and the same time, and ikaw mismo, overcomer ka, then it will be a pleasing aroma. So yun din eh, who are adequate for these things? Our adequacy later on, makita nimo na it is from God. Ang Ginoo, no, ang naghatag og strength sa tua to do that na maging aroma na, example na, sa una, nag-serve ka kay Lord, pero kabalo ka, dili tama imuhang right, dili tama ang imuhang motivation. That would not be a pleasing aroma. Okay? Because gusto lang nimo ang power, gusto lang nimo mag-gain of kanang masikat ka, gusto lang nimo makakwarta ka, no? When you serve God, and daghang kay kag mga dili maayo na motives ang pag-serve nimo kay, that's not a pleasing aroma. Pero pag once na ang imong pag-serve kay Lord because of love, nagikan sa iya, gitagaan kag love ni Lord, and tagaan kag strength ni Lord na ma-overcome nimo, makabalo ka mo sacrifice, unsa man mga atubangon nimo mga challenges din ha, i-persecute ba ka, i-mock ba ka din na, pero na-overcome na nimo, then makita nimo, it's a pleasing aroma. Okay? So, muna siya, mabasa nimo sa chapter 3 verse 5, it comes from God, ang imuhang confidence, ang imuhang strength. Okay? So, in verse 17, last verse, for we are not like many peddling the word of God, but as from sincerity, but as from God, we speak in Christ in the sight of God. Like, kung di-mention kanina, kung sa Bisaya pa ni, apan, gipadala kami sa Dios og tungod kay siya nagatanaw kanamo ug kami ana kang Kristo. Matinuod anon kami sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios, dili kami sama sa uban nga gihimo lang nila nga panapi ang pagwali sa mensahe sa Dios. Alright? Ano ka ninyo? For we are not like many peddling. Kung man ang pasabot ng peddling the word of God that is trying to make a profit out the word of God. Kaya pangwarta. Talaga ning mga, ay mo share ko kay na love gift din ha. Ada ko kang love gift dito. Dito lang ko. Mo share. O imuha lang na, ikaw lang din ha.
Ikabalo ka na wala love gift din na, pero diri lang ko mag-share. Nahimo nimo ba na dili na tama imong heart ba ang pag-share nimo sa word ni God? Tungod lang sa panapi mo ni dinigi giingon sa verse 17. So there are many people who is preaching the word of God for profit to earn for living. Dili mi ana ingon si Paul. Dili pud ana ang DCIM. Okay? Mo na ginatudluan jud ta, no? Naitanggalon na to ang mindset na um, namiya sa maging pastor, no? Kay daghan kaayo og kanang love gift, no? Bitang tanggalon jud nato na sa to ang hunahuna. Um, mao yun ang first na giingnan ko. Wala pa ko na pastor ato. I mean, dili pa mi ato senior pastor. Ang giingon ni Lord sa ko at that time is, and this time, no, magkaroon daw og kanang money or income dili na sa imuhang work. Nakalimot lang jud ko sa pag sa verse ato ba, kay nawala mo gud kung ako ang kwan, ako nagadivo man gud ko na kung sa iPad. Nasira naman akong iPad, tanan mo nang naga-notebook na lang jud ko karon kay akong iPad nawala. So wala tanan ako nasulat. So ang point ni Lord ato na murag ang provisions it's from him gikan. Thank you Lord. Grabe gid ang pride ba? Dili pwede Lord magpaabot lang ko sa imo ha matagan kay di ba syempre ka nang kabalo ka pag magtrabaho ka, na kay sweldo paabuton. Pero kung kabalo ka na gikan kay Lord, kaysa man amuhatag sa amuha ani Lord. Grabe nag-wrestle jud ko ana. Hindi ko kasabot ato. So gibutang lang sa anak ko sa drawer or sa box. So okay, di pa man ako masabtan pero naingnan ako ni Lord. Until such time nasabtan na ako, okay Lord. Pinaagi dahil sa blessing ni Lord, sa favor ni Lord, i-provide ni Lord ang mga needs namo. Dili lang mga needs, even wants, no? Ana man ang Ginoo because of His richness. Sa sugod, makaala jud ka. Suraan nyo, kanagani, nakay gusto paliton, pero wala ka, magpaabot lang ka. Unlike na naadyo kay paabuton monthly, no? Makaana jud ko, Lord. This is one way of disciplining me. Disiplina jud ko nimo ani sa money. Then grabe, for how many years dito na ako gikuan pagdisiplin sa ako as a kwarta. Until such time na ang money dili na siya idol na ako. Okay? So, with or without money, I serve. Na may love gift o wala, I serve. Kung wala man profit ang mong maadtuan, I go. Mga missions na dinha ito gitrain ni Lord di ay. So, I'm so, monang na I joy. So, I believe it's a pleasing aroma to God when I serve to Him. No? Kay, naana ang joy inside sa kuha and natama ang motivation akong heart pag-serve si iya ha. Morning dili na jud ni siya big deal ning about kaning or I pray no na ang DCIM dili pud ani na ayaw jud ka magkanang mo preach lang mo mag kung gisugo ba ta o giingnan mata ni Lord na o dito magkuan mo mag-share mo patay dito o mag-bless magbalay dito o mag-share mo sa gospel dito dili mo mangingon pas dili ko pas wa may love gift dito ana ayaw jud na dili iingon no kay imong pag-serve dili na siya pleasing aroma to God. So he said we are not like that for making a profit for ourselves. No, but as from sincerity, but as from God, we speak in Christ in the sight of God. So there are so many who are for God's words for peddling. So daghan jud kaayo. Kung sa una pa lang, sa time pa lang ni Paul, daghan na day kaayo peddling. No, naga-serve kay Lord, naga-share sa gospel because of money. Maybe, dili lang maybe, sure jud naa jud na karon na panahon na pod. No? Kana mo share ka tungod lang sa kwarta. I love gift. Okay? So I pray no na all of us here no, blessed are those who serve the Lord na dili ka na ang reason na nag-serve ka because of money. Okay, let's pray. Lord, salamat sa word na na-receive na mo this morning. And Lord, I pray that
seed that will be planted in a good soil of our heart, O Lord God, that will grow and multiply 100 folds, Lord God, that are na maliwat jud mi sa imo nga Lord God. Kay maging blessing pud mi sa uban, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen.